Ayun na mga mahal mga kalods, meron kayong malalaman tungkol sa aking pagbubutcher kung bakit nga pa ako naging isang butcher dito sa United Kingdom. Bakit nga ba hindi teacher, hindi criminology, hindi engineering, hindi IT? So bakit nga ba butcher? Kasi mga mahal mga kalods, ang butcher, ang definition ko sa butcher, kutsilyo at saka karne. Yan ang definition ko, kutsilyo, karne. Ang kutsilyo, ihihiwa mo or ididibon mo sa karne. Yun po talaga ang definition ko. So ngayon mga mahal mga kalods, kunting background lang po. Way back 2013, nag-entrance exam po ako. Nag-entrance exam po ako sa college sa University of Eastern Philippines, no? Kaway-kaway dyan sa mga waray dyan, no? Dyan sa mga classmates ko. At dyan sa Katarman. Nag-exam po ako. Ang gusto ko po talaga na kurso is criminology. So, wala po sa background ko ang mag-abroad, tsaka yung mag-butcher. Wala po talaga sa background ko na mag-abroad. So, ngayon, malalaman nyo na. Kahit po yung mga magulang ko, wala pong alam. So, ganito po yun. Ngayon, malalaman nyo na. Nung bumagsak po ako sa height ko, dun sa criminology, kasi 5'1", 5'1 and half lang ang height ko, ang kailangan doon po sa college ng criminology is 5'2". So, ngayon po, hindi po ako kaluoy sa Ginoo. Kaluoyan gid po sa Ginoo ba? Hindi po ako pumasa. So ngayon, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kung bakit mababa yung height ko. Kasi kung matangkad ako, wala ako dito sa United Kingdom. Hindi ako makapunta dito. Dito sa flag na yan. So kaya nagpapasalamat talaga ako. Kaya huwag nating questionin ng Panginoon kung anong binigay niya sa atin. Kung ano lang, putad lang tayo ba? Mababa lang yung height natin, yun lang talaga. Yun lang, accept lang natin na yun talaga. So, ganun na ya. In short, hindi ako pumasa. So, ngayon, hindi ako nakatulog ng isang gabi noon. Hindi talaga ako nakatulog. Kasi, close, siya, nag-close na yung, doon, yung IT. Ayoko rin ng IT. Close na yung ibang mga courses. So, may isa na lang na, kumbaga, tapunan siya ng kurso. Grabe talaga. Kumbaga, wala nang choice. No choice ka na talaga doon sa kurso na yun. So, ayun. So, salamat sa Panginoon. At yung kurso na yun, Bachelor of Science in Meat Technology. Opo, graduate po ako ng Meat Technology. 4 years po. 4 years po akong graduate. So, ngayon, nung nag-entrance po ako doon, parang anuhan na lang sa loob mag-aral na lang ako, ganun. Hindi na po ako nag-shift kasi nga po mahirap lang po talaga kami. Ayaw ko na po mag-shift ng course kasi nga po mahirap po talaga. At saka ayaw kong magpa-shift ng course dyan kasi nga pira na naman. Tapos anuhin ko na naman yung taon, bibilangin ko na naman. Ayun. Sa madaling salita, doon na po talaga ako nag-graduate sa Meat Technology. So, kaway-kaway niya sa mga classmates ko at sa mga nag-aaral dyan sa University of Eastern Philippines. Sa VITMID. Yan. Ayun nga mga mahal mga kalods. Nung nag-first year college ako, may pinsan ako na nasa Canada. Si Mark Vuzar. Sa Kuya Mark Vuzar, nasa Manitoba. Yun. Doon nagsimula sa utak ko ang pagbubutcher. Pero wala po talaga akong planong mag-butcher o mag-meat technology. Wala po talaga akong plano mag-abroad. So, yun. Kumbaga, ginawa ko na lang siya ng practical. Yung kurso na yun, practical na kurso na yun, yung no choice. Pero yung no choice pala ang nagpunta dito sa pangarap ko. Kasi alam niyo mga mahal mga kalods, ang pangarap ko po talaga sa sarili ko po at sa pamilya ko, Canada.
Nung nag-aaral na po ako, mga third year college ata yun, sinabi ko kay mama at kay papa, Mama, papa, pag makagraduate po ako, pag maka-apply po ako ng ganyan, sa Canada, kukunin ko po kayo. Oh, nabanggit ko po talaga yun. Buhay pa naman po mga magulang ko, nabanggit ko po talaga yun. Doon po nagsimula ang pangarap ko na mag-abroad. So, dahil din po sa kahirapan, hindi naman po talaga kami mayaman. Oo, nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. May snack pa, may midnight snack pa nga eh. Ayun, so pumutok yun yung sa Canada, yun dati yan. Nanonood lang ako dati sa mga YouTube. Yan, kay Sir Emersonic, kung sino pa yan dyan, ang nandun sa Canada, pinanood ko lang yan. May mga babae din pala mga butchers. So, ang kailangan kasi dati sa Canada is 3 years continuously na experience. Yun. Hindi ko po akalain na pumutok din pala itong United Kingdom na to sa mga butcher. Alam niyo kung ano yung butcher? Ang definition ko sa pagbubutcher is kutsilyo at saka yung karne. Kutsilyo, karne, hiwa-hiwa or dibon-dibon. Yun ang definition ko sa pagbubutcher. Ay, wala na akong ibang definition yun. Kaya naman English. Basta, yun na yun. So, yun mga mahal mga kalods, yun yung background ko sa sarili ko kung bakit ako nandito. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na mababa yung height ko at hindi ako napasok dun sa criminology kasi wala sana ako dito. At saka, nagpapasalamat din ako sa kurso ko na Meat Technology at saka nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung kurso ko na Bachelor of Science in Meat Technology is kailangan din pala namin mag-OJT. So, doon pumasok yung in situ o yung National Certificate na Slaughtering. Yun. So, malaking gamit po talaga yung in situ ko sa pag-apply ko dyan sa meat shop dyan sa Manila. Yan. So, malaking tulong po yung in situ sa akin. Kasi unang-una nung nag-apply ako sa Monterrey is hinanapan po ako ng in situ. So, hindi po ako sana tatanggapin dun sa Monterrey kasi nga may pangalan Monterrey kung wala po akong in situ. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako na sa Panginoon at sa mga magulang ko na meron po akong in situ. So yung pera na yun is utang po ata yun or ay bigay po yun ng ate ko na asawa ng kuya ko. Yan. So, yun mga mahal mga kalods, wala po akong plano mag-abroad. Nagkaroon na lang po ako ng plano mag-abroad dahil yung kurso ko is no choice na po siya. Practical na po siya. Pero yung pagka-practical niya, boom pala yun. So, ang mai-advise ko po sa inyo, mga mahal, mga kalods dyan sa Pilipinas, mga aspirant butcher, lalo na mga female butcher, is lagi inyong yung deep reason, yung malalim na dahilan kung bakit po ba kayo mag-a-abroad. Dapat yun po yung malalim na dahilan. Kasi sa akin, nagkaroon na lang po ako ng malalim na dahilan dahil sa kahirapan din at saka gusto ko rin pong ma-experience yung lugar na Canada. Hindi po ako doon pinalad sa Canada, hindi po ako inalagay doon sa Panginoon doon sa Canada kasi nga nakikita ko ngayon yung Canada is grabe pala yung yelo doon, no? Hindi ko kaya yung yelo na yun. Kaya dito talaga siguro ako nilagay sa United Kingdom. So mga mahal, mga kalods, lagi niyong tatandaan na pag nagdadasal pala talaga tayo, processing po talaga si God. So, yung experience ko po, ganito po talaga ako magsalita kasi Bisaya po talaga ako eh. Hayaan nyo na. Alam ko naman maintindihan nyo mga Bisaya, di ba? So, yun. Ganito po. Yung experience ko po is 4 years, mag-almost 5 years dyan sa Manila dyan sa Manila sa meat shop. At saka ngayon, ang kailangan ata dito sa United Kingdom is yung 6 months na lang po ata. So, sa mga magtatanong dyan, hindi ko pa po kasi nasagot yung iba eh. Yung mga mahal, mga kalods, lagi niyo pong i-question kung bakit po ikaw mag-abroad. Lagi niyo pong itatanong. Sa akin dahil sa kahirapan po ng buhay. Oo, yun. Sa kahirapan po talaga ng buhay. So, doon po nag-start yung pangarap ko na mag-abroad. At saka, yung palang butcher, grabe talaga. Yung palang butcher, kasi nga, pinagtatawanan ako dati kasi nga graduate ako ng college tapos kutsilyo ang hawak ko at saka karne. So, kumbaga, hinahayaan ko na lang yung tumatawa sa akin kasi sa totoo lang may nag-offer din sa akin na maging supervisor sana daw ako or
magte-take ako ng exam para for manager. Kasi maraming na nga nag-offer sa akin, pero hindi ko po yun ginagrab. Kasi nga, yung nakikita ko sa dulo, yung pagbubutcher is malaking pera daw. Malaking pera daw pagdating sa abroad. So, yun, napatunayan ko na malaking pera nga talaga yung pagbubutcher. So, mga mahal, mga kalods, lagi niyong tatandaan na may mga plano pala talaga si God para sa atin. No? Lagi lang tayong magdasal at saka sumunod sa mga magulang natin. No? At saka panalo talaga. Kasi hindi ko po talaga akalain na dito ako mapunta sa United Kingdom. Dito, napakaganda po yung sitwasyon ko at kalagayan ko dito. Napakapanalo. Magsi 6 months na po ako ngayong March 27 dito sa United Kingdom sa Carnaby. So mga mahal, mga kalods, ako po pala ay Bisaya, kaya ganito po ako magtagalog. Hayaan nyo na lang po. Matigas po talaga ako magtagalog. Uy, anong gagawin ko man kung ganito na talaga ako? So, yun. Sa mga aspirant butcher natin dyan, ang mai-advise ko lang po sa inyo at sa mga nagsisimula pa lang po, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. At saka patuloy lang po kayo sa pag-experience. Huwag niyo pong intindihin yung taon na 3 taon, 4 na taon ako maghihintay kasi mapapagod lang po kayo. At saka yung dati ko po na habang nagtatrabaho ako, ginagawa ko lang po siya na motivate. Tapos nanonood po talaga ako palagi ng YouTube. Kaya namomotivate po ako habang nag-aaral ako ng 3rd year college, 4th year college, at hanggang napunta ako sa Manila. Ayun. So, ginagawa ko po siyang motivasyon yung mga nauna na po sa akin. Nanonood po talaga ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko, one time, Panginoon, kung luluobin niyo po, makapunta din po ako sa bansang ganyan. So, Canada po talaga yung pinagdarasal ko. Hindi ko po alam ba't nandito ako. So, si God na po may alam niyan dahil malamig at mayelo dun sa Canada. Dito naman hindi eh. Kaya, thank you talaga, Panginoon. So, yun yung yung kunting background lang. So, mga aspirant butcher, lalong-lalo na sa mga female or lalong-lalo na sa mga nawawalan na ng pag-asa. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, mga kalods, ha? Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung bumagsak ka man sa IELTS o sa exam ng 2-3 beses, meron pang pang-4, pang-5, pang-6, exam lang. O meron pa, hanggat kaya pa, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat buhay may pag-asa po. Palagi po natin tatandaan na may kapag nagdadasal po tayo at humingi sa Panginoon at wala po tayong masamang intention, ibibigay niya po talaga yun. So, mga mahal, mga kalods, no, dyan sa Pilipinas, sa mga nanonood po ngayon sa videos na to, kasi hindi po ako nakapag-upload, i-advise ko po sa inyo na kung ano man po yung kalagayan sa buhay po natin, tayo po ang pumili niyan. Tayo po ang pumili. Hindi po yung mga magulang natin, hindi po yung kapitbahay natin. Ikaw po ang pumili niyan. So ngayon, kung ano po yung gusto niyo po sa buhay niyo, simulan niyo pong humingi sa Panginoon at simulan niyo pong mag-aksyon. Nag-aksyon lang po ako noon at naniwala lang po ako sa Panginoon at naniwala din po ako sa kakayahan ko. Sa Panginoon, naniwala ako at pangalawa sa sarili ko. So, yun lang mga mahal, mga kalods, kung bakit ako nag-butcher. Ito nga pala yung butcher, si Geraldine Mabula Ibanez, Bisayang Dako. Kaway-kaway naman dyan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, nako, tingnan nyo, mag-upload na ako. Kasi marami pa talaga nagtatanong sa akin. Yun lang mga mahal, mga kalods. So, kung saan man kayo ngayon sa mundo, mga nanonood sa akin, maraming salamat po. Ito nga po pala si Geraldine, ang iyong female butcher dito sa United Kingdom, Carnaby. I love you and God bless.